Magandang umaga. Maligayang pagdating sa Araling Panlipunan 6. Pag-aaralan natin ngayon ang aking kasaysayan, Aralin 1, ang putok na nagpasiklab sa digmaang Pilipino at Amerikano. Layunin: pagkatapos ng araling ito, masusuri mo ang pinagmulan ng digmaang Pilipino at Amerikano at matutuntun mo sa mapa ng Pilipinas ang mga lugar na pinangyarihan ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, at panghuli, ikaw ay makapagbibigay ng sariling pananaw ukol sa mga karikatura ng digmaang Pilipino at Amerikano. Kagamitan. So ito ang mga kagamitang iyong gagamitin para sa aralin ito. Una, kailangan mo ang Araling Panlipunan 6 at saka kwaderno, ballpen, at saka iPad or kaya ay cellphone, and panghuli, mapa ng Pilipinas. Worksheet. So tandaan ang mga pahinang to mula sa inyong workbook kasi ito ang mga pahinang iyong sasagutan pagkatapos ng araling ito. Mga hakbang na dapat gawin. Una, panoorin ang video tungkol sa ang putok na nagpasiklab sa digmaang Pilipino at Amerikano. Pangalawa, basahin ang pahina 3 hanggang sa pahina 4 na pinamagatang ang putok na nagpasiklab sa digmaang Pilipino at Amerikano. At panghuli, trabahuin ang mga gawain na nakapaskil sa dulo ng video ito. So halina't sama-sama natin panoorin ang video ito. Isa sa makasaysayang kabanata sa pagkikibaka para sa kalayaan ng mga Pilipino ay ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ang digmaang ito ang armadong hidwaan sa pagitan ng unang Republikang Pilipino at ng Estados Unidos na nagsimula noong February 4, 1899 hanggang July 2, 1902. Matatandaan na habang malapit nang matalo ng mga mandirigmang Pilipino ang hukbong Espanyol, dumating ang mga Amerikano sakay ng mga barko na dumaong sa baybayin ng Maynila. Ipinalabas nila na magiging kasangga at kakampi sila ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa pakikipaglaban sa mga Espanyol para sa kalayaan. Matatandaang nagdeklara ng kasarinlan ang Pilipinas at tinawag itong unang Republika ng Pilipinas, subalit hindi ito kinilala ng mga Amerikano. Kung kaya napilitan ang mga Pilipino sa pamumuno ng kanilang Pangulong Emilio Aguinaldo na labanan ang mga Amerikano at bawiin ang kanilang kalayaan mula sa mga mapanlinlang na Amerikano. Sa simula ng pamamahala ng mga Amerikano, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan nila at ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Emilio Aguinaldo na huwag lumapit sa teritoryo na pinamamalagian ng bawat pangkat. Subalit, nagbago ang pangyayari noong February 4, 1899 sa ganap na 8 at kalahati ng gabi nang naganap ang barilan na siyang naging hudyat ng labanan. Ito ay nangyari nang pinaputukan ni Private Willie W. Grayson ang isang sundalong Pilipino na si Corporal Anastasio Felix at ang kanyang mga kasama sa panulukan ng mga kalyeng Sosiego at Silencio sa Santa Mesa, Maynila. Gumanti naman ng putok ang mga sundalong Pilipino at sa loob ng 1 oras, ang dalawang hukbo ay ganap na humanda sa pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Tumagal ng humigit kumulang na 2 taon ang digmaan at batay sa estatistika, tinatayang 4,234 na sundalong Amerikano at 16,000 sundalong Pilipino ang nasawi. Ninais sana ng pangkat ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa tulong ni Pedro Paterno na pigilin ang lumalaganap na labanan. Katunayan, ipinaabot ni Emilio Aguinaldo kay General Otis na ang barilang naganap ay hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Gayunpaman, kinagalit ito ng mga Amerikano at ipinahayag ni General Otis ang pagpapatuloy ng nasimulang laban hanggang sa matapos ito. Mabilis na lumaganap ang labanan sa paligid ng Maynila gaya ng La Loma, Quezon City at Daang Ascaraga.
Pinamunuan ni General Antonio Luna ang mga sundalong Pilipino sa pakikipaglaban sa Maynila, ngunit sila ay natalo sa may bahaging Caloocan. Maging sa mga karatig lalawigan ay lumaganap din ang digmaan. Dahil din sa lakas ng puwersa at armas ng mga Amerikano ay madali nilang nalusob ang maraming lugar sa Maynila at mga karatig lalawigan nito. Isinunod nila ang pagkubkob sa kabisira ng pamahalaang revolusyonaryo sa Malolos, Bulacan noong March 30, 1899. Umatras ang grupo ni Aguinaldo pahilagang Luzon at inatasan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang general na si Gregorio del Pilar na maiwan ng magkaroon ng distansya ang puwersa ng mga Amerikano at ng kanyang puwersa. Tumalima si General Gregorio del Pilar sa utos ni General Emilio Aguinaldo na magpaiwan sa Pasong Tirad upang mapigilan ang tropang Amerikano na humabol sa kanila. Ang Pasong Tirad ay isang makitid na lagusan sa bundok Tirad na matatagpuan sa Ilocos Sur. Estratehiko ang lokasyong ito para sa digmaan dahil sa taas nito kitang-kita ang mga paparating na tumutugis sa kanila. Pinili ni General Gregorio del Pilar ang nasabing lugar upang harangin at gulatin ang pangkat ng Amerikano na nais hulihin si Pangulong Emilio Aguinaldo na tumatakas ng pahilaga. Inutusan niya ang kanyang 59 na piling sundalo na maghukay sa 3 lebel. Dito, maaari nilang barilin at tapunan ng bato ang mga paakyat na Amerikano. Puspusang tinugis ng mga Amerikanong sundalo ang puwersa ng mga Pilipinong mandirigma. Noong December 2, 1899, dumating ang mahigit 500 na mga sundalong Amerikano na pinamunuan ni Major Peyton C. March. Subalit, nahirapan silang makausad dahil pinaulanan na sila ng bala ng mga Pilipinong nagtatago sa kabundukan. Gayunman, nakapasok din ang mga Amerikano sa Pasong Tirad sa tulong ng isang igorot na si Januario Galot. Itinuro niya ang tanging daan papunta sa itaas ng Pasong Tirad sa mismong likuran ni Del Pilar. Nabigla ang grupo ni Del Pilar sa pagsalakay ng mga Amerikano kaya't sinubukan nilang tumakas, subalit nang papasakay na siya ng kabayo ay may biglang bumaril sa kanya. Nasawi si Del Pilar noong December 2, 1899 at nilapastangan ng mga kalaban ang kanyang bangkay. Ngunit sa kabila ng matinding labanan, sinikap ng isang igorot na bigyan ng dangal ang kamatayan ni General Gregorio del Pilar sa pamamagitan ng paglilibing dito. Dahil sa kabayanihang ito ni General Gregorio del Pilar, hinirang siyang bayani ng Pasong Tirad. Noong September 28, 1901, naitala sa Samar ang isa sa mga tagumpay ng hukbong Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Mga informasyon na dapat tandaan sa araling ito. Tandaan mo, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano noong ika-4 ng Pebrero 1879. Tinatayang may 126,000 na sundalong Amerikano ang nakabilang sa digmaang Pilipino-Amerikano. May 4,230 4 na sundalong Amerikano at 16,000 sundalong Pilipino ang nasawi sa digmaang ito. May 200,000 sibilyan ang namatay sa digmaan dahil sa gutom, karamdaman at pananakot ng mga sundalong Amerikano. Lumaganap hindi lamang sa Luzon ang digmaan kundi maging sa mga isla ng Visayas at Mindanao. Maraming pagbabago ang naiambag ng pamahalaang Amerikano sa Mindanao gaya ng pagtatag ng isang lalawigan, maluwag na pagpapatupad ng mga patakarang pagbabawal ng pang-aalipin, pagtatag ng paaralang di-Muslim ang kurikulum, at pagtatag ng lokal na pamahalaan. Mga gawain. Unang gawain, sagutin ang gawain 1, pag-isipan mo, at gawain 2, pagpapalalim ng kaalaman, at gawain 3, paglalapat na nasa worksheet set 1, pahina 3 hanggang 5. Basahin ng mabuti ang bawat instruksyon, isulat sa kwaderno ang iyong sagot na may nakasulat gawain 1, gawain 2, at gawain 3. Pagkatapos, kunan ng larawan ng iyong sagot at ipasa sa dojo. Ikalawang gawain, so gamit ang mapa ng Pilipinas, hanapin ang mga lugar na pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano
na nakasulat sa Gawain 3 Paglalapat. Una ng video ang sarili habang tinuturo sa mapa ang bawat lugar. So ito ang laman ng inyong video. Una, banggitin ang iyong pangalan, baitang at pangalan ng paaralang iyong pinasukan. For the starting line, ito ang mga lugar na pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng Pilipino at Amerikano. At ituro habang binabanggit ang pangalan ng mga lugar. Pagkatapos, isave ang video at ipasa sa dojo. Alam kong kayang mo yan, so do your best.